Ito yung Surfline na carwash loads na portable lang siya, maliit lang siya, pero malakas. Ayan. Pero napansin ko nitong huli, sobrang ingay o umingay siya. Ito, nalusaw yung blower. Pero bago ko napansin, pinandar ko siya eh. Umistop tong makina to, pinandar ko, wala nang hangin na binubuga yon. Yun pala ay umatras na yung blower. Pero tignan pa rin natin yung loob nito kung ano naging problema. Bago pa to, kaya lang ang problema nga lang, hindi naman siya problema, pero marami siyang tinatrabaho. Halos lahat, winawashing niya. Baka nasobrahan din siguro natin sa gamit o ewan lang natin kung ano yung nasa loob nito. Nakikita natin. May nagwashing kasi kanina, hindi pa ubos yung oras niya pero nag-stop na to. Ayan, kaya nung binuksan ko yung takip, ito nakita ko umatras. Yan nga yung pagkasabi ko, sobrang init siguro na lusaw. Kasi plastic lang yung blower na yun eh. Ayan, uminit siguro yung shafting na yan kaya umatras. Para makasigurado tayo, bubuksan ko na lang. Itong isang bearing nito ay medyo okay pa. Pero kasama na rin sa papalitan natin yan. Itong apat na bolt dito na allen, kailangan tanggalin natin to para ma-access natin yung bearing. Tsaka dalawa pala yung bearing na magkaiba ang papalitan dito. Isang 6202 tsaka isang 6203. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo dyan, lumabas na yung langis. Naglalangoy kasi sa langis yung pusher dyan na tatlo para sa cylinder para makapag-pump ng tubig na high pressure. Ayan o. Pangit yung langis pala na ginamit dito. Malabnaw, parang tubig lang. Ayan, kaya madaling nasira yung kanyang bearing. Pansinin nyo yung bearing load, hindi tinanggal yung kanyang takip. Ayan o. Kasi loob na yan eh. Naglalangoy na ng langis yan. Dapat tinanggal. Isa rin siguro yan kaya hindi gaano makapasok yung nilagay nilang langis. Kaya nadurog din yung bearing na yan. Sobrang ingay niyan. Nag-iinit. Bali, ito na yung bagong bearing natin, Lodi. Dalawa na yan na papalitan natin. Iyan sa may fan. Gawing fan yan, 6202. Tapos yung malaki naman ay 6203. Ayan. Ito naman yung, siya na yan yung naglalangoy ng langis sa loob na yan para sa pump. Ayan. Tinanggal ko na yung takip niya para wala na tayong issue. Kasi siguro yun na naging problema pa sa kanya. Nakalagay yung takip kaya hindi makapasok yung langis masyado. Sobra kasi kung umikot din yan sa loob. High speed din yan eh.
Kaya malakas din yung pressure nito. Ingat lang pala sa casing niyan kasi napakanipis yung casing niyan. Baka matamaan nyo ng martilyo, mabasag yung casing niyan. Ayan o, nilagay ko na siya. Tapos naglagay na rin tayo ng grasa. Tapos magmimix pa tayo ng langis dito. Bumili na tayo ng mas magandang langis para sa mixture ng grasa at saka langis. Ayan o. Kung ako sa inyo, Lods, pagka nakabili kayo ng gantong car wash, yung mga portable, kahit mga iba, anong klase niya na hindi na kayo maglalangis, grease-free, mga na ganyan. Basta yung mga ganyang yari na pump, yung dalawang Allen bolt na yan, oh, yung dalawang malaki, yan yung lalagyanan ng langis. Pwede nyo nang tanggalin yung dating langis niyan, tapos magpalit na lang kayo ng ibang langis. Yung napansin ko kasi sa kanya, nakita natin naman yung tumapon na langis ay sobrang labnaw. Ayan. Depende na lang kung paano nyo palaputin o pagandahin yung langis niyan. Bali, okay na to, Lodi.
Pinalitan na natin yung dalawang bearing, yung maganit na bearing. Siguro mababawasan na yung init nito, magiging normal na siya ulit. Yun lang siguro, kaya umiwas yung blower dahil nasobrahan sa init at nasobrahan na rin siguro sa gamit. Ayun, kasi marami siyang nililinis nito eh. Kahit truck nililinis nito pagka may nagkarwas dito. Kaya yun, tumama naman, sumakto naman yung findings natin. Bali matino na yung under niya. Ayan, wala lang kasing tubig na hinihigop yan kaya ganyan. May kasama pang pagtingin. Pero pagka nagkatubig yan, okay na.